mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Sino ba ang nakikinabang sa mataas na VAT? Ang mga mayayaman. Bakit? Kasi imbes na ang mga mayayaman ang magbayad ng buwis, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasalamin nito ay meron tayong mga economic policies sa ating bansa na pabor para sa mga mayayaman at kaya ko nga gusto sanang buksan ang issue ng campaign donors eh. Kasi doon natin nakikita without any dispute, malinaw na malinaw naman, sino ang mga backer ng mga politiko na inihahalal natin. At yun po ay mga malalaking kumpanya na nakikinabang sa mga polisiya ngayon ng Kongreso. Kaya ko po nabanggit na baka hindi lang 250 billion ang dapat nating ma-generate in savings dahil para babaan ng VAT, kailangan mag-generate ng savings. Pero para dagdagan din ang ayuda sa mga affected sectors, then kailangan ng additional revenues pa galing sa mga buwis na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At ang offer kasi ng gobyerno so far ay 5,000 para sa mga PUV drivers kasama ng mga tricycle drivers. Pero so far, maraming mga tricycle drivers sa buong bansa hindi pa nakatanggap nito. At ang farmers and fishermen daw, 4.1 million of them, ay mabibigyan ng 2,325 pesos. At nakakalungkot nga na ipinagmamalaki ng ating gobyerno na magbibigay pa sila ng 2,325. Wala pong basihan sa pangangailangan ng mga pamilya nila ang halagang yan. Yan lang ang na-afford ng gobyerno base sa ating budget. Pero kung madadagdagan natin pa ang revenues from progressive taxes, then makaka-afford lang ating gobyerno ng mas malaki pang tulong para sa mga targeted sectors. Pero ako po ay medyo cynical din sa ayuda ng ating gobyerno ngayon dahil ang nakikita natin pag nakakausap natin ng mga tao sa ground, maraming mga hindi nabibigyan. At yung mga malapit lang sa mga political leaders ang madalas nabibigyan. At ito po ay nagiging isang paraan para maka-exercise ng political control sa iba't ibang mga lugar at system of patronage ang ating gobyerno. At ang lumalabas nga yan ang naging isa sa mga flagship programs ng ating administrasyon ngayon na sana tigilan at buksan naman ang discussions for more tax breaks instead of more ayuda. Sa tigilan yung pagnanakaw, no? Yung number one. Opo, pero ang paggamit ng ayuda as a means to control the political situation ay parang din pagnanakaw. Kasi ang ayuda ay dapat gagamitin para sa tao, hindi para sa political agenda ng mga politiko. Eh parang na rin sila nagnakaw ng pera ng bayan para pakinabangan ang sarili nilang interes. Kung diretsong tanong, no? Pwede mo bang pangalanan sino yung humaharang dito? Kasi obviously, sangayon ako, talagang tanggalin na yung VAT na yan eh. Talagang perwisyo yan. Itong si Batman, talagang yan ang perwisyo eh. Pero dapat mabilis pa sa alas 4 yan. Dapat nung tumaas agad ang gasolina, talagang tinanggal agad-agad yan. So definitely, may humaharang dyan. Sino may influence? Sino ang ayaw matuloy ang VAT na yan? Baka pwede mo nang pangalanan, diretsuhin natin. Okay. Ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT last year ay sinuportahan ng karamihan ng mga miyembro ng Committee on Ways and Means. Pero ayaw ng committee i-schedule yung botohan nito hanggat hindi maaprubahan ng Department of Finance. At ang Department of Finance ay nag-submit ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT at ang position paper na ito ay pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. So sa madaling salita, si Batman, tsaka yung mga tao niya ang talagang pumipigil nito. Po, walang personalan, matter of fact lang. Hindi pinagbotohan pa ng Kongreso ang pagbaba ng VAT dahil sa position paper
ng Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. Ito bang committee nila Redon? Saan kaya to? Sang-ayon kaya sila dito sa... Alam nyo, kaya gusto kong pagbotohan na ito sa Kongreso kasi walang congressman na on the record umaamin na ayaw nilang ibaba ang VAT. At I think kung malaman ng lahat ng mga constituents nila na may ganitong panukalang batas, kahit anong position paper ng Department of Finance, I think the people's will should prevail to lower the VAT. Pero sa tingin ninyo, kung sakali lang na matanggal nga itong VAT, mababawas kaya to sa presyo ng gasolina? Kasi ako duda rin dito dahil humingi ng emergency powers tong presidente. Pero wala namang nangyari, di ba? Nag-grant naman yung emergency powers. So baka ito, sinasabi nila, wala din silang control sa presyo ng langis. Kahit alisin nila yung VAT, baka mamaya magbabawas lang sila ng piso, utang na loob pa natin. Actually, totoo yan. Lalo na when it comes to the fuel excise tax. Kasi ang fuel excise tax ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya at depende na lang sa kanila kung i-pass on ito sa mga consumers. Pero yung VAT naman, binabayaran natin sa ating mga resibo. Nakikita natin yung porsyento ng VAT. Kaya siguro yan ay mas makaka-translate into savings. Baka itataas lang nila yung presyo kung kunwari ng mas mataas, tapos aalisin yung VAT. Pero ang suma total, parang yung sale. Di ba? Minsan, itataas lang nila yung presyo, kunwari isi-sale ng 20%. Pero ang total niyan, kasi hindi natin kontrolado itong mga, parang may kuntsabahan parang may monopoly. Yun nga din yung lumalabas na isang possibility na may collusion ang mga gas companies sa kanilang mga presyo. Pero ang isang textbook solution dyan ay gumawa ka na lang ng gasolinahan at magbigay ka ng mas mababang presyo. Pumasok ka na lang sa gas station. Pangarap ko yun Comment na lang ako. Kasi nakapanood ko yung mga, mga hearing mo. 2% lang yung mabawas. Kaya gusto ko sanang gumawa ng mas malaki pang savings sa ating national budget o mas malaking karagdagang revenues. Kasi kahit kung 10% ng VAT natin, mataas pa yan kumpara sa ibang mga bansa. May mga OFW nga nagko-comment tungkol sa VAT sa kanilang mga places right now. And may ibang mga bansa, 5%, 6%. Kaya mas maganda kung mas malaki ang matitipid natin para mas ibaba pa ang VAT. Kaya nga, nagulat na ako bakit 2% lang. Bakit hindi mo kagalawa? Yung 10 nga, ayaw nilang aprubahan Lalo na kung mas Sino bababa ba pa. yung mga hayop na congressman na? Baka may gumawalanan. Ganito po kasi, Baka pwede mong pagsabihan yung mga Baka kuya busy mo- sa impeachment. Araw-araw impeachment nyo Pero yung mga kasamahan mo, ayusin yung VAT. No? actually napansin ko, ngayong Lunes, meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Huwebes, meron din. 3 araw, pinilit na may hearing next week kasi sa Martes, may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Kaya ang hope ko nga is magkaroon pa ng public clamor na hindi lang tayo magkaroon ng hearing for the sake of a hearing, pero magkaroon ng action which I can say concretely should be to vote on lowering the VAT. Bakit hindi na lang natin gawin yung rally doon sa Batasan instead doon sa Luneta? Teka, kailan ba ito mag-air? Live ba tayo? Nakalive ko yun. Nakalive ko, hindi mo ba alam? Teka. Dadalhin nga natin sa Lunes sa Batasan. Yun. Pero baka naman nakikinig sila at biglang nakaabang na sila pagdating namin doon. Baka magkano na kasama ako. Ako kakausap. Sigurado ka ha? Pag wala, tanggalin Ako ko dito. ako magpo-front liner, okay? Para mahirapan silang unawain ako. Pero kaya tayo nagbe-build up ng public support para sa pagbaba ng VAT dahil gusto nga natin dalhin sa Kongreso sa Lunes at sa susunod na linggo ang panawagan ng mga ordinaryong tao na hindi ibaba ba ang VAT. kayo, kasi napanood ko yung hearing nyo, yung secretary hindi rin umattend. Nung pinoint out ni Congressman Irice na wala siya, umatenda siya. Oo, yung sumunod. Opo. Oo. Hindi kasi alam naman natin na talagang matindi yung krisis sa ating na dinadaanan ngayon. Tapos,
sabi nga ng ngayong mother na February pa yan eh. Hanggang ngayon parang walang galaw na nangyayari. Sa akin sa tingin ko, tungkol kahit dun sa VAT na sinasabi ninyo na bawasan, bakit tila sa tingin ninyo ayaw talaga ng mga congressman? Anong pinakapunot dulo bakit ayaw nilang ibaba? When it comes to congressmen, wala naman silang posisyon sa ayaw nila. Hindi lang nag-express masyado ng opinion ang ibang mga congressman kasi naghihintay lang sila ng direction mula sa liderato ng Kongreso na nakikipag-coordinate naman sa executive. Kaya yung minsan mga sinasagot na bahala ang Kongreso kung ano yung gagawin, hindi yung totoo. Lahat po ito ay in coordination with the leadership. So ibig sabihin, it's really Leadership. Marcos. Kung sino man si leadership. So si Marcos talaga may ayaw na tanggalin bawasan itong VAT. Ang maaari naman natin i-analyze na behind not lowering the VAT is people who are there noon pa. Kasi ang VAT ay 12% naman noon pa, di ba? At ang ating pamahalaan ay siguro nakikinig na lang sa mga rekomendasyon ng mga tao na nandun noon pa. Na si Recto kasama doon. Pero siyang gumawa nung Pero VAT na to. sino ba ang nakikinabang sa mataas na VAT? Ang mga mayayaman. Bakit? Kasi imbes na ang mga mayayaman ang magbayad ng buwis, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasalamin nito ay meron tayong mga economic policy sa ating bansa na pabor para sa mga mayayaman at kaya ko nga gusto sanang buksan ang issue ng campaign donors Kasi doon natin nakikita without any dispute, malinaw naman sino ang mga backer ng mga politiko na inihahalal natin. At yun po ay mga malalaking kumpanya na nakikinabang sa mga polisiya ngayon ng Kongreso. Pero tanong, kung gusto ni Marcos na ibaba ang VAT, posible ba na agad-agad din sa Kongreso? Sa tingin mo ba, siya yung nagdedesisyon ngayon? Hindi, buhay pa ba? Buhay pa. Hindi, yun. Tanong po yun. Tanong lang, nililinaw. Hoy! Ang mga... Sa tingin ko, kung sino man yung mga nagpapayo noon pa na itaas ang VAT at manatiling mataas ang VAT, sila pa rin. Pero ang nangyayari ngayon, pinapanigan ng ating pamahalaan ang mga rekomendasyon at ang mga interes ng mga mayayaman. Batanggenyo rin yun Diba? Opo, pero kahit naman ng mga individual na pabor sa mga polisiya, na pabor sa mga mayayaman, ay parang nagtatrabaho lang din naman para sa interes ng mga sumusuporta sa kanila. Kaya yun nga yung tunay na issue dito Hindi yung isang politiko, kung hindi, ang ating gobyerno ay pabor sa mga mayayaman. Pero sandali ko, tatanong na iba, baka sabihin kayo ba kung wala kayong funder ng mga mayayaman? Kaya ko po nababring up ito kasi hindi ako nakakapag-accept ng contribution mula sa sino man sa aking eleksyon. Ang actually, mga campaign donation declarations ng mga politiko ay lahat sinungaling. Sinasabi nila na a few million lang ang ginastos nila sa kampanya o natanggap nila mula sa mga donors. Pero sa katunayan, para ka maging senador, nowadays, average, baka kailangan mo ng 1 bilyong piso. Para ka maging congressman, baka kailangan mo ng 200 million pesos. Meron iba na mas mababa, meron iba na much, much higher for both positions. At ang iba naman dyan ay walang ganong pera. Kaya sila nandun dahil sa mga tao na after the election, sasabihan sila paano sila dapat bumoto pagdating sa mga issue tulad ng taxation. Kong, di ba meron kang batas o yung bill na ibaba yung ng 10% yung VAT natin? Bakit Ipaliwanag mo nga bakit hindi matuloy-tuloy yan? Kasi nga, sinasabi ng lahat gusto nila pero hindi naman kinakalendar para pagbotohan. Pero sabi mo kung muntik na parang muntik nang matuloy na biglang ano bang nangyari Kasi dyan? nagsulat ngayong Department of Finance na masyadong malaki ang mababawas sa ating mga tax revenues kapag
bawasan ng VAT. At sinusundan naman ng Kongreso ang rekomendasyon ng Department of Finance kahit na ang sinasabi ng ehekutibo ay bahala na ang Kongreso sa gagawin nila. Hindi ko kasi magets yung ibang bansa, tayo kasi ang may pinakamataas, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Tayo ang may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia, 12%. Pero yung ibang bansa na mas mababa yung VAT, mas maunlad sila. Unlike sa atin, ang taas-taas, pero bakit ganito tayo ngayon? Ano sa palagay mo? Kaya nga tayo hindi maunlad dahil imbes na umikot sa ekonomiya ang kinikita ng mga ordinaryong Pilipino, binubuwisan natin sila para mapondohan ang mga proyekto ng DPWH, tapos yung kita naman ng mga proyektong yun ay dinadala sa ibang bansa. Kaya nung tumaas ang ginagastos ng ating gobyerno, imbes na tumaas ang ating GDP growth, bumagsak pa. At ang lumalabas, for every peso of government spending, minus yan sa growth ng ating ekonomiya. So parang ang lumalabas dito kung yung mga negosyante talaga ang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante, which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko, which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So, both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So ibig sabihin ko, kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito.